Ang ating pag-uusapan na hinango sa talataang yan ay ito. God is able to cause you to believe. God is able to cause you to believe. Sa Tagalog po yan, kaya ng Diyos na ikaw ay makapanampalataya. Kaya ng Diyos na ikaw ay makapanampalataya. Bakit po ganyan ang pamagat? Kasi kung ating babalikan po ang verse 10 and 11, ganito po, atin pong balikan. Siya'y nasa sanglibutan. Naho, ang Diyos po'y nasa sanglibutan. At ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Naniniwala ho ba kayo dyan? Hindi ho tayo produkto ng evolution. Ano ho? Ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, walang sanglibutan, walang lahat ng bagay na dito sa lupa, kasama na tayong mga tao, wala tayo kung hindi siya gumawa. Maliwanag mo ba yan? Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Praise the Lord. Kaya tayo naging tao, may gumawa sa atin. Ano? Kaya tayo may tinitirahang lupa, kaya tayo may nasasanghab na langin, na hangin, kaya tayo may araw, may buwan, may bituin, may tubig, may mga halaman, may mga nakakain. Yan po'y ginawa ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano? Ang nakakalungkot lang ay ito. At hindi siya nakilala ng sanglibutan. Yan lang po ang malupit. Ano ho? Ginawa ang lahat ng Diyos, maging tayo, pero hindi siya nakilala. Sa totoo na. Obserbahan niyo ang tao. Hindi talaga nila kilala ang Diyos. Hindi talaga natin kilala ang Diyos. Alam na may Diyos, pero hindi kilala ang Diyos. Natindihan niyo ba yan? Sino mag-asawa dito? Kayong dalawa. Ano nga pangalan mo ulit, kuya? Ramil. Ramil. Okay. Alam ko ang pangalan mo ngayon, Ramil. Pero hindi kita kilala. Ang nakakakilala sa iyo, ang iyong misis. Anong pangalan ng iyong misis? Lauren. Lorely. Loretta. Lori. Alam din ko ang pangalan mo ngayon, Lori. Pero hindi kita kilala. Ang nakakakilala sa inyo sa isa't isa, kayong dalawa. Bakit? Kayo'y may relasyong mag-asawa. Alam nyo? Ang tao, alam na may Diyos, pero hindi kilala. Bakit? Walang relasyon. Naintindihan nyo ba yan? Ayaw kayo, iniwalang sa ulo nyo ng isa't isa. Alam niyo kung saan kayo nakatira pareho. Alam niyo inyong pangalan. Alam niyo ang pangalan ninyong mga anak. Alam niyo inyong mga edad. Alam niyo inyong mga amoy. Wala kayong hindi alam. Halos. Bakit? Hindi lang kayo may alam sa isa't isa. Kayo ay magkakilala sa isa't isa. Bakit? May ugnayan kayo sa isa't isa. At mas malaki ang pakialam niyo sa isa't isa. Bakit? Kayo ang may relasyon sa isa't isa. Diga? Kumbaga sa amin, magmamalasakit din lang kayo kung sakali makakita kayo ng nangangailangan tulong. Pero mas malalim ang inyong pagmamalasakit sa isa't isa kasi kayo yung may ugnayan. Alam niyo ang tao, kaya walang malasakit sa Diyos. Walang ugnayan. Yan po ang problema. Nilikha tayo ng Diyos. Pero, ang sabi, at hindi siya nakilala. Yan po realidad. Sa totoo na kung inyong obserbahan, lalo na sa banal na kasulatan, ang tao ay walang tunay na pakialam sa Diyos. Tayo kayo magtatago pa, wag na sa iba, tayo na lang sa ating sarili. Saka lang naman tayo interesado sa Diyos pag tayo may sakit. Pag tayo walay di, wala. At saka pagka nalindol, At saka pagpuputok ang bulkan, panay ang Diyos ko po.
Tama ba yan? Pero wala ho tayong tunay na... Sabi ang Bible, hindi siya nakilala ng sanglibutan. Ituloy po natin ang verse 11. Ituloy po natin ang verse 11. Siya'y naparito sa kanyang sarili, sa sariling kanya. Siya'y Diyos na ginawa niya ang sanlibutan at siya'y nagkatawang tao para pumunta sa sanlibutan. Pero ito ang malupit na balita, siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya pag naman napako si Kristo kung siya'y welcome, di ba? Di ka't magsisimana Santa, nakikita ko nga, may nang-aas na May nababalita ko, nagbabasa ng pasyon. Gusto sa basa ng pasyon, wala rin mga pagbabago. Tama? Gusto sa as, yun din naman. Nako. Ay lalayo, yung isasala pa. Bible na may sabi. Yung mamali. At saka ang Diyos, hindi siya pwede magkamali. Bakit? Alam niya ang layi ng tao. Oy, tama ba? Ang Diyos ay sakana. Ang Diyos ay sakana. Marami pa akong ginagawa. Marami pa akong intindihin. Ano ang Diyos ang magsabi niyan sa atin? Buhay ka pa kaya? Saka ako nabibigay ang hangin? Saka ako naibibigay ang pagsikat ng araw? Saka ako na patitibukin ang iyong puso? Saka ako na padadaluin ang iyong mga dugo? Pag ang Diyos ang nagsalita ng sakana, matagal na tayong patay na. Pero, yan ang ating laging ginagawa sa Diyos. Siya'y naparito sa sariling kanya. Pero anong gante? Siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Kaya pamagat natin, God is able to cause you to believe. Kaya ng Diyos na tanggapin mo siya. Kaya ng Diyos na panampalatayahan mo siya. Alam niyo po ang problema natin, kung bakit ang Diyos na lumikha ay hindi natin siya kilala at hindi natin tinanggap. Tingnan nyo ha, John chapter 3 verse 19. Nais ko lang po munang basadahan ito. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Si Kristo yun. Pero ito ang problema Inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa ilaw. Ang tao talaga hindi interesado sa Diyos. Saan sila interesado? Inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Saan interesado ang tao? Hindi sa ilaw. Sa literal na ilaw, siguro, interesado tayo. Abay, mahirap ang walang literal na ilaw. Pero alam niyo ba, para sabihin ko sa inyo kung sino ang ilaw, 1 John chapter 1 verse 5, naalala ko lang. Sino ba yung ilaw na yan? 1 John 1 verse 5. Ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ng Diyos ay ilaw. Naparito ang ilaw sa sanlibutan. Pero inibig pa ng tawang kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat masasama ang kanilang gawa. Yung palang inaayawan ng Diyos na ng tao na ilaw ay ang Diyos mismo. Balik tayo sa John 3:19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Yan po'y talagang diretsahang sinasabi. Mas inibig pa ang kadiliman kaysa ilaw. Anong dahilan? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Lahat ng walang tunay na hilig sa Diyos, mahilig sa masama. Aminin,
Aminin. Pag hindi natin inamin, wala tayong pag-asa. Itinataas ng Diyos ang mapagpakumbaba. Isa sa kapakumbabaan, huwag kang magkubli sa Diyos. Aminin mong ganyan tayo. Aminin mong ganyan ka. Inaamin kong ganyan ako. Aminin natin ganyan tayong lahat. Ang Panginoon ganun may sasala pa. Hindi mamali ang Panginoon. So, ang likas ng tao, ayaw sa Diyos. Isa pang talata, bago ko bigay ang punto. Roma 8 verse 7 and 8. Roma 8 verse 7 and 8. Ganito po sabi ng Bible. Ano ho? Kita nyo naman ang talata, di ba? Ako lang ang tagabasa. Sapagkat ang kaisipan ng laman, ano bang kaisipan ng laman? Itong ating pagkataong ito, ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Hindi ka talaga interesado sa Diyos. Pag ang paiiralin mo ay gusto lang ng iyong pagkatao, pakikipaggalit yan. Bakit? Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Lahat pala ng gusto ng tao, hindi nagpapailalim, hindi nagpapasakop, hindi pag-ayon sa gusto ng Diyos. Alam niyo ha, ang isip ng tao, puro kung alin yung ayaw ng Diyos. Hindi na naman natin naaminin yan. Ha? Nako. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan. Akala ng tao ang galit lang yung lagi. Yung manununtok, no. Galit ka sa Diyos sa paraang ayaw mong sumunod. Automatic na galit ka sa Diyos sa paraang ayaw mong sumunod. Ibig sabihin, kontra ka sa kanyang gusto. Ibig sabihin, rebelde ka sa kanyang pamamahala. Yung pinakamababait na dito, kapag ayaw sumunod sa Diyos, rebelde ka sa Diyos. Palaban ka sa Diyos. Are you with me? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Bakit? Sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Ito pa yung malupit. Hindi nga maaari. Sa totoo na. Kaya nga sabi ng kanilang kanta, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Kasi sabi ng Bible, hindi nga maaari. Hindi mo kaya. Bakit? Ikaw, ako, tayong lahat ay binalda ng kasalanan sa usaping pang-Diyos. Pero God is able to cause you to believe. Amen? Given na pong hindi mo kaya, tanggapin mo yun. Magpakumbaba ka. Ako pastor, hindi nakakalimot sa Diyos. Ngayon ka nga lang sumimba. Paano hindi ka nakakalimot sa Diyos? Paano pagtulog ka na? Ako pastor, mabait, wala akong naargabyadong tao. Sino sabi sa iyo? Lahat tayo ay contributor ng masama. Hindi ka lang sumimba, masama ka ng contribution sa iyong pamilya. Bakit? Ang gawaing pagsimbay tama. Ngayon, kung hindi mo ginagawa yan, nakaargabyado ka na sa iyong pamilya. Kaya huwag mo sabihin sa akin, wala naman ako naargabyadong tao. Lahat ng hindi mo ginagawang tama, masamang impluensya sa madla. Hindi mo kasi naiintindihan yung argabyado. Pag sinabing argabyado, impluensya. Lahat ng hindi nasunod sa Diyos, masamang impluensya sa tahanan, sa kapitbahay, sa school, sa paaralan, sa lahat ng lugar. Lahat ng taong sumang sa Diyos, masamang impluensya. Therefore, nakaargabyado ka na. Ay lalo pa nga, kung ang anak mo ang inuutusan mong bumili ng alak at magsindi ng iyong sigarilya. Paano sasabihin mo hindi ka nakaargabyado? Ang inargabyado mo pa ngay anak mo.
Bakit? Kaya natutong magsugal dahil ng magulang. Kaya natuto rin magmura dahil nagmumura din ang mga magulang. Paano sasabihin mo wala kang nargabyado? Hindi mo lang kasi alam. At ang nakalulungkot, walang nagpapaalam yan. Takot magsabi ng tama, baka daw masaktan ng tao. Sadyang tayo masasaktan para tayo makalaya sa kamalian. Are you with me? Hindi mo kaya. Aminin mo yan. Kasi sabi, hindi nga maaari. Tayo'y binalda ng kasalanan. But una, ating pag-aaralan, God is able to believe you. Balik tayo sa chapter natin, sa ating text. John chapter 1 verse 10 hanggang 13, ating kunin na yung, dinabasa natin yung 11, no? Okay, sir, verse 10. Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Hindi siya nakilala. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng sariling kanya. Pero ito yung pangako, verse 12. Datapwat ang lahat ng sa kanya nagtanggap. Wow! May ibinukod, may itinangi, may exemption. Hindi lahat pala umayaw. Amen? Hindi lahat pala umayaw. Meron ding tumanggap. Sana kasama ka doon. Pero ito ang ating lilinangin. God is able to cause you to believe. Ano yung dahilan? Bakit hindi ka napasama doon sa umayaw? Bakit kasama ka? At sana'y kasama ka nga doon sa tumanggap o sumampalataya. Tingnan po natin. Datapwat ang lahat ng sa kanya nagtanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa madalit sabi, yung palang umaayaw, hindi tumatanggap, hindi anak ng Diyos. Kaya mali ang paniniwalang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Dito palang sala ka na eh. Bakit? Ang binigyan lang ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos ay yung tumanggap. Binasa natin sa verse 10 and 11, hindi siya nakilala ng kanyang sariling kanya. Hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kanya. Pero yung tumanggap, ay sila yung binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, hindi lahat anak ng Diyos. Burahin ninyo yung paniniwalang lahat naman ng tao ay anak ng Diyos. Burahin nyo yan. Bakit? Hindi yan ang turo ng Bible. Naparito siya pero hindi siya nakilala ng kanyang sarili, ng sariling kanya. At hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Hindi lang siya hindi nakilala, hindi rin siya tinanggap ng sariling kanya. Pero may pangako ang Diyos doon sa tumanggap. Ano pangako niya? Pinagkalooban niya sila. Pinagkalooban. Therefore, hanggat hindi ka tumatanggap, hindi ka pinagkalooban. Ano ang pinagkaloob? Ng karapatan. Hey, mind you, hanggat hindi ka tumatanggap, wala kang kay. Klaro? Wala kang karapatan. Amen? Ako ba'y pwedeng basta na lang pumasok sa inyong bahay? At magbubukas ng inyong rep? At pagkatapos kung mabuksan ng inyong rep, kinuha ko inyong masarap na pagkain? At pagkatapos kung makuha ang pagkain, ay pahilahilahata ako sa inyong sopa, nagbukas ako ng inyong tibing maganda. Pwede ko bang gawin sa inyo yan? Ano na sabihin mo? Anong karapatan mo? Sino ka ga? Are you with me? Alam mo sabi ng Bible? Wala kang kay. Natawagin mo ang Diyos na iyong Ama. Hanggat hindi ka tumatanggap. Bible yan. Kaya burahin nyo yung maling paniniwala. Hindi lahat ng turo tama. Ito ang tama. Datapwat ang lahat ng sa kanila ay nagsitanggap. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatan. Maging mga anak ng Diyos. So, ang liwanag, hindi lahat anak ng Diyos. Naparito siya sa sariling kanya, pero hindi siya nakilala, at hindi siya tinanggap, pero salamat, na iba ang usap.
nahawi ng konti. Meron palang tumanggap din. Sana kasama ka doon. Amen? Ano ba yung tumanggap na yun? Sa makatwid ay nagsampalataya sa kanyang pangalan. Yan, nasabi ng verse sa Roma, hindi nga maaari. Pero bakit naiba ka sa mga hindi tumanggap? Bakit ikaw ay natangi sa mga iba na hindi tumanggap? Ako'y 25 years na sa dagatan, Taisan. Marami na akong pangangaral na nagawa. Pero salamat, may mga nagsitanggap. Bakit? Out of those who rejected God and Christ, merong tumanggap sa Panginoon. Sana kayo mga bisita namin, huwag kayong umalis na hindi kayo nakatanggap. Dahil kung ikaw ay alis na hindi ka nakatanggap, wala kang karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Amen? Ha? Mali yung paniwalang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Ay, ayan, naku, yan pala ang talata. Mamaya mo na ang punto. Verse 13. Verse 13. Tingnan niyo po ang verse 13. Yung palang mga naging anak ng Diyos dahil tumanggap o nanampalataya na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. So, ibig sabihin, God is able to cause you to believe. Magpakatigas-tigas mo na. Magpakamanhid-madhid mo na. Magpakawalang kapaki-pakialam mo na. Kaya ka ng Diyos panampalatayanin. Panampalatayahin. Ngayon, ano yung iyong sasampalatayanan sa konteksto? God is able to cause you to believe. Anong iyong pananampalatayahan? Una, number 1, kapag Diyos talaga ang naging dahilan kung bakit ikaw ay nananampalataya, wala kang tapon sa salita ng Diyos. Hindi ka mamimili ng iyong paniniwalaan. Kung kaya nga't may mga taong namimili lang ng paniniwalaan, o kaya may mga taong tinatanggihan ng ibang katotohanan, kanyang diskarte ang umiiral pa rin dyan. Kanyang sariling unawa at palagay pa rin ang umiiral dyan. Pero kapag ang pananampalataya may ang Diyos ang naging sanhi, paniniwalaan mo ito. Una, tingnan po, ang paniniwalaan mo, 1 hanggang 3. Tingnan niyo po. Verses 1 hanggang 3. Nang pasimula siyang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ang tunay na ang sanhi ng pananampalataya ay ang Diyos mismo, hindi katututol na si Kristo ay Diyos na kapantay at kasabayan ng Ama. Kasi ang tatanggapin mo diyan ay kung ano yung sinabing aral. Ano? Na hindi matanggap ng iba. Bakit? Ay hindi nga siya nakikilala. Hindi siya tinanggap. Pero lahat ng tumanggap, praise the Lord. Anak ng Diyos. Pero ano yung tinanggap mo? Dapat alaman mo yung tinanggap mo para matawag kang anak ng Diyos. Isa sa tatanggapin mo, merong Diyos Ama at Diyos Anak na magkasabay na noon pa sa walang hanggan. Naku, maraming relihiyon niya, hindi yan ang paniniwala. So, hindi yun tumanggap. Amen. Verse 2. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Alam nyo, ang tunay na tumanggap sa Panginoong Jesus ay dapat tinatanggap na si Jesus ay Diyos na manglilikha. Ay sa dami relihiyon ngayon. Nananampalataya daw kuno, pero ang tingin kay Kristo ay tao lamang.
Kaya huwag niyong paniniwalaan ng lahat ng pananampalataya ay sa Diyos. Siya'y naparito sa kanyang sarili, sa sariling kanya, pero hindi siya nakilala, hindi siya tinanggap. Pero ang lahat ng sa kanya tumanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero yung palang kakayahan ka tumanggap niyan, hindi sa dugo, hindi sa laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sa totoo na. Are you with me? Ngayon, kapag Diyos ang dahilan ng iyong pagtanggap, wala kang tapon pagdating sa usaping Diyos. Isa pa, tingnan pa natin, ang tatanggapin mo. Verse 14. Verse 14. At nagkatawang tao ang berbo. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalawalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Alam nyo, kapag ang pagtanggap mo ay hindi sa iyong sariling karunungan, kapag ang pagtanggap mo ay hindi sa iyong sariling diskarte, at ang pagtanggap mo ay hindi sa iyong sariling kakayahan, at ito'y biyaya ng Diyos, paniniwalaan mo, merong Diyos na nagkatawang tao. Anong layunin? Verse 29. Tingnan niyo po, verse 29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, yung nagkatawang taong yan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Therefore, kapag ikaw ay talagang nagsasabing sumasampalataya kay Kristo, tinatanggap mo si Kristo, dapat tinatanggap mo na walang pag-asa para tayo mapatawad, maalis ang kasalanan, kundi si Jesus lamang. Amen? Kapag bukod kay Jesus, isinasama mo pa ang Pope, isinasama mo pa ang relihiyon, isinasama mo pa ang kautusan, isinasama mo pa ang binyag, isinasama mo pa ang bautismo, isinasama mo pa ang mabuting gawa, ay hindi yan ang pananampalatayang ibinigay na kakayahan ng Diyos. Amen. Sino sa inyo magaling sa math? Sino sa inyo magaling sa math? Aba, yun, si Ramil. Magaling ka mag-solve ng mga mahihirap na i-solve. So, merong ang gamay. Ano? Dahil alaman mo. Tapos ang nahingi ng karunungan ay ang iyong anak. Iba ba ang sasabihin mo kaysa alaman mo? Iba ba ang ituturo mo kaysa sa alaman mo? Kung ang alam ni Ramil ay ito yung solusyon ng math, at tuturuan mo ang anak, iba ba ang ituturo mo, yung mali o yung tama? Kung alam ng Diyos na siya lang ang paraan para pumunta ng langit, bisa magtuturo pa ng iba. Tama? Magtuturo pa ba siya ng iba? Kung alam niya talaga ang paraan lang ay siya? Ay kung si Ramil nga kung siya'y alam ang math, may alam siyang solusyon doon sa dapat ma-solve na problem ng math, ay ang anak niya lumapit, turuan niyo ako dati. Tuturuan mo ba ng mali? Ay alaman mo nga ang tama. Ba't ka tuturuan ng Diyos ng mali kung alam niya ang tama? Kaya wag mong dadagdagan yung verse na yan. Dahil pag dinagdagan mo yan, mali na. Tama ba? Mali na. Sabi, narito ang kordero ng Diyos. Sino yung kordero ng Diyos? Yung nagkatawang tao. Kapag yan ang tinanggap mo, palangit ka. Bakit? Wala nang dahilan ng Diyos para dalhin ka sa impyerno. Bakit? Naalis na ang iyong mga kasalanan. Alam niyo ba kung bakit ang tao dadalhin sa impyerno? Revelation 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. Tingnan niyo po sabi ng Bible. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninihinga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan.
Bakit pupunta sa dagat-dagatang apoy? Yan ang listahan ng mga kasalanan. Pero salamat, God is able to cause you to believe kasi mga tao hindi naniniwala. Pero salamat, kaya kaniyang paniwalain. Pananampalatayahin. Gaya ng ginawa sa akin. Ano ito, sana gawin din sa inyo yan ngayon. Na kaya mo paniwalaan. Anong pananampalatayanan mo? Si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya yung Diyos na nagkatawang tao. Na tumitipo sa kordero ng Diyos na nag-aalis. Hindi lang naglilinis, nag-aalis. Iba yung nilinis lang. Inaalis niya. Ngayon, kung ikaw ay pa-impyerno dahil ng kasalanan, pero ang magandang balita, dapat ito yung pinaniniwalaan mo. Dapat ito yung pinanampalatayanan mo. Si Kristo yung Diyos na nagkatawang tao at tinipuhan ng kordero ng Diyos na nag-aalis. Ba't pa ako pupunta ng impyerno kung ang kasalanan ko'y naalis na? Kaya ako'y anak na ng Diyos. Kaya ang lahat ng sa kanya'y sumampalataya, tumanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon, kung di ka sumasampalataya, hindi ka anak ng Diyos. At kung di ka anak ng Diyos, ay yung kasalanan hindi pa naaalis. Pero nung sumampalataya ka, tumanggap ka, God is able to cause you to believe. Walang kasalanang itinira. Bakit? Dinala yan ni Jesus sa kanyang katawan. Inilibing yan. At iniwan yan nang siya magbango mag-uli. Lahat ng kasalanan ng tunay na sumampalataya, inilibing na ni Kristo. At hindi na yan dinala nang siya magbango mag-uli. Bakit? Bagong katawan ang kanyang katawan nang siya magbango mag-uli. Laya sa kamatayan, laya sa kasalanan, laya sa karumahan. Dinala niya kung hinanampalataya ka. So anong sasampalatayanan mo kung talaga ikinanampalataya kay Kristo? Si Kristo ang nag-aalis ng kasalanan. Hindi binyag. Hindi bautismo. Hindi pagpapakabait. Basahin nga natin ang John 1:29. Uli. Pakibasa niyo lahat. Kaya mo ang lawak ng kanyang alisi, kayang kanyang alisin. Hindi lang sa'yo. Kaya tayo mag-akin ng kalwa, bakit hindi lang ikaw ang kaya niyang alisan ng kasalanan? Amen? So number 1, believe. God. God is able to cause you to believe. Ano yung klaseng believe? Believe God. Nanampalataya ka sa Diyos na ang Ama, Anak, at itong anak na ito yung nagkatawang tao na siyang kordero ng Diyos. Please lang. Huwag yung dadagdagan yung wala namang isinama ang Panginoon. Number 2, by grace. By grace. Ayun ba, pag sinabing by grace, hindi naman tayo karapat-dapat. Nako. Ano sabi ng Roma 8:7? Tayo'y nakikipaggalit lagi sa Diyos. Kayo ba pag may kagalit na kasalubong nyo, ayakapin nyo? I miss you! Sabay ka sa ng 45. Bakit? Galit pa eh. Hindi mo namimiss ang iyong kagalit. Bakit? Galit ka nga eh. Pero bakit kami minahal ng Diyos? Biyaya. Biyaya yun. Hindi tayo deserving. Bakit biyaya? Isa pa sa ibig sabihin ng biyaya, wala kang naiambag. Pinagkaloob lang sa'yo. Yan po yung biyaya. Balik tayo sa verse 12 and 13. Verse 12 and 13. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Niliwanag yung pagtanggap sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ngayon, ikaw pala pag tumanggap unanampalataya kay Kristo, ikaw ay naiba ang guhit.
Na iba, humiwalay ka doon sa mga hindi nakakakilala at hindi tumatanggap. Doon sa mga hindi kumikilala at hindi tumatanggap, hindi yan anak ng Diyos. Pa-impyerno yun. Bakit makasalanan yun? Hindi naalis ang kasalanan. Tayo ay makasalanang papuntang langit, pero at least naalis. Amen? Doon sa mga hindi tumanggap, hindi sumampalataya, makasalanan na ang kasalanan ay hindi napatawad o hindi naalis. Pero tayo makasalanan din, pero ang biyaya, naalis. Bakit? Narito ang kordero ng Diyos. Ngayon, yung palang manampalataya, tumanggap kay Kristo, para kayo maging anak ng Diyos, saan galing? Sa Diyos o sa sarili mo? Tingnan niyo po, ang verse 13, nilinaw po yan. Na pinanganak. Ba't kayo pinanganak? Kasi tumanggap ka. Kasi sumampalataya ka. So, pinanganak ka dahil tumanggap ka, dahil sumampalataya ka. Pero ano yung kapanganakan yon? Hindi sa dugo. Ni sa kalooban man ng laman, sabi ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Kaya hindi ito galing sa iyong laman. Alam mo, pag pinabayaan ng Diyos ang tao mabuhay sa laman, hindi mo hahanapin ang Diyos. Naparito nga siya pero hindi siya nakilala. Hindi siya tinanggap. Bakit? Pag laman ang pinairan mo, walang aasahan ng Diyos sa iyo. Lahat ang gusto ng laman kung alin yung ayaw ng Diyos. Pero bakit ka gumusto? Ba't ka sumampalataya? Hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yan yung biyaya. Kaya pagdating ng verse 15 to 17, tingnan niya po, 15 to 17, pinatutotohanan siya ni Juan. At sumigaw na nagsasabi, ito yung aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin sapagkat siya'y una sa akin. Verse 16, sapagkat sa kanyang kapuspusan, nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya. From grace to grace. Walang addition. Wala kang contribution, ni wala kang bahagi. Amen? Kalama, biyaya sa biyaya. Anong idea? Pure grace. God is able to cause you to believe. Anong believe? Believe God. Ang ama, anak, ay yung anak ng katawan tao, siya nag-aalis ng kasalanan, at yung believe niya na pagtanggap by grace. Amen? Alam niyo, hindi yan pagalingan ng paikinig. Hindi ako magaling makinig, kaya ako naligtas, mas magaling ako munawa. No, nabiyayaan ka. Hindi kasi mas mabait kasi ako sa iyo eh. Kaya ako nanampalataya, ikaw ay hindi. No, salamat. God is able to cause you to believe by His grace. Yung iba hindi maintindihan niya, yabang na yabang sa akin. Kagaling niyo naman. Kayo ay nabigyan. Anong kahuhusay niyo? Ano pag sinalitang biyaya? Nothing to boast. Amen? Sana lumabas kayo ditong nabiyayaan. May kalinaw. Hindi pala ako anak ng Diyos kung di mananampalataya. Ngayon, hindi ko naman kaya mananampalataya. Bakit? Iba ang takbo, iba ang programa, iba ang kalukatok ng aking utak sa laman. Pero salamat. Sa pagkakaupo kong ito, ako'y natigilan. Ako'y natutulala. Ako'y pinapawisan. Naiintindihan ko, pagkilos ng Diyos yan. At tatandaan nyo, kapag ikaw ay kinilos ng Diyos, nanampalataya ka, alis ka ditong panatag. Bakit? Mula ngayon hanggang magpakailanman, anak ka na ng Diyos. At walang kasalanang itinira. Anong idea? Para patulan natin, tinan nyo ha, Hebrew chapter 10, verse 14, para ating ilagay lang counting reference, o cross-reference. Tingnan nyo po. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pagkahandog, ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. Pinapaging sakdal magpakailanman. Sa English yan, once and for all. Kung kayo, ngayong umaga na ay kinig, baging kayo nandiyan sa online,
kinahabagan, binayaan, nanampalataya ka, pumanatag ka, anak ka na ng Diyos. Pumanatag ka, walang kasalanang hindi inalis. Pastor, ano ibig sabihin ng walang kasalanang hindi inalis? Yung nakaraan mo, yung kasalukuyan mo, yung inaharap mong kasalanan, pinawi na yan ng Panginoon. Pastor, ako'y magkakasala pa saklaw na yan ng pagpapatawad. Ito ang ilustrasyon ko. Ako'y may anak, si Jumuel. Iisang anak. Sana masamahan pa. Bigyan niyo ako ng chocolate. No? Isa. Ngayon siya ay grade 5. Hindi pa siya nagtatanong sa akin, Daddy, ako ba'y makakapag-college? Hindi pa. Musmus pa no? Pero kung dumating sa tagpo, nasasabihin niya, Daddy, ako ba'y magka-college? Pag ang sagot ko sa kanya ganito, Utoy, ang budget ko sa iyo ay nililigawan ko pa lang ang iyong mami. Hanggang sa iyong kapwa-apuhan. May malawak yun. Malawak ang aking budget. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? Ang ibig sabihin ko kay Jemuel, huwag kang mag-alala. Ay saklaw nga ng budget ko ang iyong kapwa-apuhan, yung pag pagka-college mo. Naintindihan niyo ba yan? Ganito din. Pastor, magkakamali pa ako. Huwag kang mag-alala. Saklaw nga ang kahapon. Saklaw ang ngayon. Saklaw ang hinaharap. Huwag kang ipag-alala. Sige tayo magkakamali pa. Pero yan ay kasama ko sa mga inalis. Amen? Ang Diyos ay nag-aalis. Hindi lang ng nakaraan. Hindi lang ng kasalukuyan. Maging ng sinaharap. Kaya alam ko ako'y palangik. Bakit? Nanampalataya ako. Hindi sa kakayanan ko. Biyaya. Be sure. Amen? Amen? Klaro ho ba? Kasarap. Sana nyo naiintindihan yan. Then last, verse 11 hanggang 13, ulit tayo. God is able to cause you to believe. Anong yung paniniwalaan? Believe God. Then, by grace. Bagaman nababanggit ko na ito, become children of God. Siya na, okay, ito yung pantatlo. God is able to cause you to believe. That means God is able to make you His children. Siya'y naparito sa kanyang sariling kanya, pero ang malupit na balita, siya hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Totoo yan, di ka? Pero sana, ngayon, hindi na. Amen? Amen. Pastor, paano ko malalaman na ako'y mayroong pananampalataya sa Diyos? Tatanungin ko kayo. Paano niyo malalaman na ang guyam ay nagsasama-sama at may pinagpupuyukan? Paano niyo malalaman ang dahilan bakit itong mga guyam na ito may pinagpupuyok-puyukan at pinagbabalik-balikan? Paano? Baka nakakita ng mumo. Nakakita ng guyam. Alam niyo? Paano malalaman na talagang ikaw ay nabiyayaan? Mahalaga na sa iyo ang Diyos ngayon. Babalik-balikan mo ang Diyos. Kahit usiging ka pa. Oo. Amen? Tanong niyo ang guyam. Pag nakakita ng asukal, talagang kuyog Talagang, apo-apopot. Buntutan Alam mo, sa akin, hindi para magtaas ka ng kamay. Sumabay ka sa panalangin. Ang ebidensya sa akin, ba't ka nabalik? Bakit ka nabalik? Wala naman akong binigay sa iyo 1,000 pesos. Wala naman akong binigay sa iyo yung kalderetang kambing. Ba't ka nabalik? Kasi nabiyayaan ka. Mahirap pabalikin dito yung hindi naman ligtas. Tama ba?
Ay ako na lang, sa magsusugal kong are, sa maninigaryo kong are, bigyan ko ng mapangaralan, nawalan ako ng gana doon. At ang hinahanap ko yung Vergara, puro lamok. Wala namang pagkain doon. Noon ang mga worker, pag nasapulan, ang mga worker ay babagong mga nagwa-worker, nako, nakakaramay ka sa hirap. Hindi katulad ngayon, yung mga medyo worker medyo masasarap na. Pero pag lagi sa simula nagwa-worker, nako, pag sa hirap, pero ba't ako'y willing-willy? Inuusig ako yan, may nakasama pa kayo, ay buhati naman. Pero hindi ako mapigilan, bakit? Masarap sa akin ang Word of God. Masarap sa akin ang fellowship. Namimiss ko yung kantahan pagka sa ilalim ng Vergara. When the trumpet of the Lord. Ang ganda ng fellowship. Hinahanap-hanap ko yun. Hindi ko naman hilig dati yun. Bakit hinahanap-hanap ko yun? Ang Diyos ang nag-iba ng aking linya. Hindi ako. Ganong kasuga pa ako sa sugal. Sa sigarilyo, kaya kong umubos ng 2 kaha ng sigarilyo maghapon, bitin pa yun. Pag walang-wala, gulong ako doon sa may tramo. Sasalubungin ko yung tricycle, yung usok ng tambutso. Wala maibili sigarilyo di ako nag-aantay ng tricycle na nadaan. At doon sa usok noon ako nahabol. Ganun ako kawalang kagaling-galing. Pero nabiyayaan ng Diyos. Alam nyo, kahit hindi na kayo imbitahan sa linggo, kayo ang magsasabi, parang ang sarap doon iba palang magturo doon. Himay at saka nakakaabot sa aking puso. Pwede kang kayo bumalik doon. Always welcome. Man, always welcome. Pero kung ikaw nakaupo pa lang, kang tagal na rin. May gagawin pa Anong pambira kung alam ko lang nagaryo kung hindi nabalik? Well, hanggat buhay ka, may pag-asa. Nakikiusap pa rin kami, kahit hindi mo ito naiintindihan, bumalik ka lang ng bumalik. At malay mo, time will come. Ganun pala yun. Kasi ako naman, hindi rin agad nakaintindi. Lately pa. Kaya tsatsagain natin. Amen? Balikan natin, dito tayo magtatapos. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagstanggap. Ayan pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kapag ikaw ay nanampalataya, hindi ka na anak ng Diablo. Anak ka na ng Diyos. May anak ka ba, Ramil? Ilan? 2 po? 2 po. 2 po, okay. Saan dapat nakatira ang iyong anak? Sa iyo. Saan dapat titira ang anak ng Diyos? Kung saan naroon ang Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Sa langit. Kung anak ka ng Diyos, alam ka na may tumira sa impyerno? Tama ba? Ang anak mo, saan dapat tumira? Hindi sa kapitbahay. Sa iyong bahay. Kung anak ka ng Diyos, saan ka titira? Sa bahay ng Diyos. Saan ang bahay ng Diyos? Sa langit. Ngayon, kung sumampalataya ka, anak ka ng Diyos, saan ka pupunta pag namatay? Kayo ba? Tiyak nyo ng palangit. Kayo ba nananampalataya? Kayo ba nabiyayaang makaintindi ngayong umaga? Kayo ba nabiyayaang manampalataya kay Kristo ngayong umaga? Abay, umalis kang masaya. Bakit? Lahat pala ng kasalanan mo, simot. Napatawad yung kahapon, yung ngayon, maging sa'y naharap, simot ng dugo ni Kristo Jesus. Tapos ginawa ka pang anak ng Diyos. Ay saan ang punta nun? Di langit. Amen? Praise the Lord. Kaya alam ko, ako'y palangit. Pag ako'y namatay. Nagkakasala ka pa, Pastor? Yes, simot na yun. Kasama yun sa budget ng pagpapatawad. Maliwanag ba?
Lagay ba niyo loob? Yung pala naman yung iligtas na, hindi ako kahit na yung magpamaling-mali na lang. Hindi yun ang tamang attitude. Inuunawa lang tayong bilang mahina. Mahal tayo ng Diyos, pero hindi yun ang inaasahan sa atin. Tama ba? Pero in spite of our failures, still, mahal tayo ng Diyos. Anak pa rin niya tayo. Pero wag naman doon kang mabuhay. Tama. Amen. Okay, sana maliwanag mga kapatid. Sana maliwanag. Kaya kayong mga matagal ng mananampalataya ni Kristo, maganda din ito. Bakit? Nasasariwa sa iyo. Sa totoo na. Kaya nga sabi ng bang mamangaral, always preach the gospel. Tayo mag-pray. Panginoon Diyos, salamat.